Para sa aming mga motorcycle rider, ang gabi ang pinakamasarap na oras para bumiyahe. Walang trapiko, malamig ang hangin at solo mo ang kalsada. Ako si Jomar, 3 taon nang nagtatrabaho bilang motovlogger at night delivery rider. Sanay ako sa iba't ibang klaseng daan mula sa maluluwang na highway ng Maynila hanggang sa mga madidilim at paliko-likong kalsada sa probinsya. Ngunit may isang gabi na tuluyang nagpabago sa tingin ko sa aking hanap buhay. Nobyembre ng taong 2024, katatapos ko lang maghatid ng isang huling package sa isang liblib na barangay sa Masantol, Pampanga. Pasado 2:00 na ng madaling araw nang magpasya akong umuwi rito sa Bacolor sa pamamagitan ng Mega Dike Access Road. Kung pamilyar kayo sa daang ito, alam ninyong ito ay isang mahaba, madilim at walang katao-taong highway na binabaybay ang pusod ng Pampanga. Walang mga ilaw sa kalsada at tanging ang LED headlight ng aking motor ang pumupunit sa makapal na kadiliman. Bago ako sumalang sa biyahe, ay napagpasyahan kong huminto muna sa isang maliit na 24-hour convenience store sa bayan para magkape. Doon napansin ng isang matandang kahera ang suot kong helmet at jacket. No ka rin kamuntanak. Ang ibig sabihin niya ay saan daw ba ako pupunta? Sa Bacolor po, dadaan po ako ng Mega Dike. Sagot ko ng may ngiti. Biglang seryoso ang mukha ng matanda. Payo ko lang sa iyo iho kung maaari, mag-umaga ka na lang dito. O kaya naman sumabay ka sa mga truck ng gulay. Mapanganib doon kapag ganitong oras. Sanay naman po ako, nay, at saka bago ang gulong ko, kaya walang problema sa bankingan, biro ko pa. Hindi ang kalsada ang dapat mong katakutan, anak. Pulong niya na tila may iniiwasang marinig ng iba. Kapag nakaramdam ka ng biglang lamig sa batok mo habang nasa gitna ng daan, huwag na huwag kang hihinto. At mas lalong huwag mong titingnan ang side mirror mo. Tinawanan ko lang ang babala ng matanda sa aking isip. Sa panahon ngayon, sino pa ba ang naniniwala sa mga multo sa daan? Para sa akin, mas makakatakot ang mga holdapper at asong gala na biglang tumatawid. Isinuot ko ang aking full face helmet. Pinasibad ang aking 150cc na underbone motorcycle at tinahak ang madilim na highway. Pagkalipas ng 3 minuto, tuluyan na akong pumasok sa pinakamadilim na bahagi ng highway. Dito tila ba nilalamon ng mga nagtataasang talahib ang magkabilang gilid ng kalsada. Wala akong nakakasabay na kahit anong sasakyan. Walang truck, walang kapwa rider, walang kahit ano. Ang tanging naririnig ko ay ang ugong ng aking tambutso at ang paminsan-minsang huni ng mga kuliglig. Napakakapal pa man din ng fog o hamog. Sa bawat hininga ko, lumalabo ang visor ng helmet ko, kaya napilitan akong buksan ito ng bahagya para makapasok ang hangin. Habang maingat kong binabagtas ang isang matarik na kurba, biglang dumaan ng isang kakaibang pakiramdam. Ang hangin na pumapasok sa aking jacket ay hindi lang basta malamig. Ito ay nagyeyelo. Ramdam ko ang pagtayo ng aking mga balahibo sa braso at batok. Pilit kong ininit ang aking sarili sa pamagitan ng pagpigapa sa silinyador ng motor. Pagkaraan ng kurbada, napansin kong isang kakaibang bagay sa aking kaliwang side mirror. Sa gitna ng kadiliman sa aking likuran, tila may isang puting tela na sumasayaw sa hangin. Sa una, inisip ko na baka plastic bag lang iyon na tinangay ng hangin o di kaya isang piraso ng basahan na naiwan sa kalsada. Ngunit habang bumibilis ako, napansin kong hindi ito naiiwan. Nanatili ito sa likod ko sa kaparehong distansya. Binagalan ko ng konti ang takbo ko upang patalasin ang aking paningin sa salamin. Hindi iyon plastic at hindi rin iyon basta lumulutang na tela.
May isang hugis tao na nakatayo sa gilid ng kalsada, ilang metro lang ang layo sa akin bago ko ito lagpasan. Nakasuot ito ng mahaba at maluwag na puting damit na hanggang paa. Habang dumaraan ako sa tapat niya, napansin kong wala siyang mukha. Nababalot lamang siya ng mahabang buhok na basa at nakalaylay sa kanyang harap. Kinabahan ako. Pero pilit kong pinakalma ang aking sarili. Guni-guni mo lang yan, Jomar. Puyat ka lang, bulong ko sa aking sarili sa loob ng helmet. Ngunit nang muli akong tumingin sa side mirror, wala na ang puting figura sa gilid ng kalsada. Nakahinga ako ng maluwag, subalit ang relief na yan ay napalitan ng isang matinding kilabot nang mapansin kong ang aking motor ay unti-unting bumabagal kahit hindi ko binibitawan ang silinyador. Ang tunog ng makina ko ay nagbago. Naging mababa ang huni nito. Tila ba hirap na hirap itong umabante. Tulad ng pakiramdam kapag may nakasakay na napakabigat na tao sa likod mo. Anong nangyayari? Bulong ko habang patuloy na pinipiga ang gas. Ang takbo ko na dating 80 ay bumagsak sa 40. Ang gulong ko sa likod ay parang lumubog at naramdaman ko ang nag-compress ang aking rear suspension. Hindi ako pwedeng magkamali. May nakasakay sa likod ko. Ramdam ko ang bigat sa likod ng aking upuan. At kasabay ng bigat na iyon ay ang paglaganap ng isang mabahong amoy. Amoy ng basang lupa sa sementeryo na may halong mabangong bulaklak ng sampagitan na tila nabubulok. Isang napakalamig na bugso ng hangin ang humalik sa aking batok. Tila may humihinga sa likod ko, direkta sa maliit na siwang ng aking helmet. Ang hiningang iyon ay hindi nagmumula sa isang buhay na nilalang. Ito ay amoy lupa at walang init. Naalala ko ang babala ng matanda sa convenience store. Huwag na huwag kang hihinto at mas lalong huwag mo titingnan ang side mirror mo. Nanginig ang aking kamay sa manibela. Ang utak ko ay sumisigaw na huwag tumingin sa salamin, ngunit ang aking mga mata ay parang may sariling pag-iisip. Dahan-dahan, dinala ng aking paningin ang aking mga mata patungo sa kanang side mirror. Doon nakita ko siya. Nakasakay siya sa aking likuran. Nakapatong ang kanyang dalawang kamay na kulay abo. May mahabang kuko na puno ng dumi at dugo sa aking mga balikat. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa aking likod. Dahil sa salamin, nakita ko ang pag-angat ng kanyang mukha mula sa kanyang mahabang buhok. Wala siyang mata. Ang tanging naroon ay dalawang madidilim na butas kung saan umaagos ang malapot at maitim na likido. Ang kanyang balat ay tila nabubulok na. Puti na may mga kulay asul na ugat. Nakitang-kita sa ilalim ng liwanag mula sa aking speedometer. Ang kanyang bibig ay dahan-dahang bumukas, nagpapakita ng mga mangingitim na gilagid. Nagsimula siyang umiti sa akin sa pamamagitan ng salamin. Huwag please! Nanginginig na pakiusap ko habang pilit na nakatitig sa unahan ng kalsada. Sinusubukan kong huwag nang tingnan muli ang side mirror, ngunit huli na. Ang kanyang malamig at basang mga kamay ay dahan-dahang gumapang mula sa aking balikat patungo sa aking leeg. Ramdam ko ang lamig ng kanyang balat sa aking leeg kahit may suot ako makapal na jacket at helmet. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang sumiksik sa ilalim ng aking helmet, pilit na inaabot ang aking mukha. Biglang may narinig akong bulong. Hindi ito nanggagaling sa labas. Narinig ko ito ng direkta sa loob ng aking ulo. Tila ba sumasayaw sa aking utak ang kanyang boses. Ito ay isang matinis, basag at umiiyak na boses ng isang babae. Bakit mo ako iniwan?
Sino ka? Hindi kita kilala. Sigaw ko habang patuloy na umaabante ang aking motor sa madilim na kalsada. Natatakot akong pigain ng husto ang preno dahil baka mawalan ako ng balanse at sumemplang kami sa madilim na bangin sa gilid. Kayo, pare-pareho kayong mga rider, mga walang awa. Ang bulong ng boses na ngayon ay napalitan ng isang galit na ungol. Mabilis kayong magpatakbo. Pero kapag may nasagasaan kayo, tinatakbuhan nyo. Doon ko napagtanto ang white lady na ito ay hindi lang basta multo. Siya ay biktima ng isang hit and run accident sa daang ito. Isang abusadong rider ang kumitil ng kanyang buhay at iniwan siyang mamatay sa dilim ng kalsadang ito. Ngayon, naghihiganti siya sa lahat ng mga dumadaan doon sa hating gabi. Ang mga kamay niya sa aking liig ay nagsimulang humigpit. Hindi ako makahinga. Ang aking paningin ay nagsisimulang magdilim. Hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa kawalan ng hangin. Patawad, wala akong kinalaman doon. Pilit kong sabi, ngunit tila wala siyang pakialam. Naramdaman ko ang biglang pagpihit ng aking manibela sa kanan, patungo sa direksyon ng malalim na bangin. Sinubukan kong labanan ang manibela, pilit kong tinutuwid ang takbo ng motor, ngunit ang lakas niya ay hindi pang tao. Ang aking motor ay nagsimulang gumewang-gewang at ang gulong ay nagsimulang mawalan ng kapit sa basang aspalto. Habang nakikipagbuno ako sa aking sariling motor, ang aking isipan ay biglang binihag ng isang pangitain. Hindi ko alam kung paano pero nakita ko ang nangyari sa kanya. Nakita ko ang isang babaeng naglalakad sa gilid ng madilim na kalsadang ito. Ilang taon na ang nakakaraan. May hawak siyang payong dahil umaambon. Pagkatapos mula sa dilim, may mabilis na sumulpot na motor, walang headlight, mabilis ang takbo. Sa isang kurba, nawalan ng kontrol ang rider at direkta siyang nasalpok. Nakita ko kung paano tumalsik ang kanyang katawan sa mga bato. Ang kanyang puting damit ay napuno ng pulang dugo. Ang rider ay huminto sandali, tumingin sa kanyang biktima na nag-aagaw buhay sa gilid ng kalsada at pagkatapos pinaharurot muli ang kanyang motor at iniwan siyang isa sa dilim. Namatay siya roon, dahan-dahan, habang tanging ang tunog ng gabi ang kanyang kasama. Ang galit at lungkot na nararamdaman ko sa pangitain na yon ay napakatindi. Halos maiyak ako sa sakit. Ngunit ang simpatya ko ay napalitan agad ng takot nang maramdaman kong tuluyan ng humigpit ang kanyang hawak sa aking leeg. Sumama ka sa akin, huling bulong niya. Sa tapat ng isang matarik na kurba, nakita ko ang dulo ng kalsada at ang kawalan ng madilim na bangin sa unahan. Hindi ko na kaya ang lakas ng kanyang pagpihit sa aking manibela. Dahil sa matinding desperasyon, binitawan ko ang aking kanang kamay sa manibela at hinablot ang aking kanang side mirror gamit ang natitirang lakas ko. Buong lakas ko itong binalibag at binali mula sa kabitan nito. Sinalpo ko ang aking siko sa likod. Pilit na tinatamaan ang kanyang nakakapit na katawan habang isinisigaw ang pangalan ng Diyos. Diyos ko, tulungan niyo ako. Narinig ko ang isang makatutulig na hiyaw. Isang hiyaw na hindi galing sa lalamunan ng tao, kundi isang tunog na parang bakal na kinakaskas sa semento. Kasabay ang tunog na iyon ay ang biglang paggaan ng aking motor. Ang lamig sa aking leeg ay nawala at ang mabahong amoy ay biglang napalitan ng amoy ng sariwang hangin sa Megadike. Ngunit huli na ang lahat para ituwid ang motor. Sa bilis na 60 kilometers per hour, sumalpok ako sa barrier ng kalsada. Lumipad ako sa ere bago tuluyang bumagsak sa madilim at masukal na bahagi ng Megadike.
Nagising ako na may naririnig na tunog ng sirena. Nasa loob na ako ng ambulansya. Duguang duguan at may mga benda sa aking buong katawan. Sabi ng mga rescue team, nakita na lamang ang motor ko na nakasabit sa gilid ng barrier at ako naman ay natagpuan sa ilalim ng bangin. Swerteng sumabit sa isang malaking puno ng saging na nagligtas sa aking buhay mula sa mas malalang pagbagsak. Swerte mo sir, sabi ng isang pulis na nag-iimbestiga sa tabi ko habang dinadala ko sa ospital. Marami nang namatay sa kurbadang iyon. Karaniwan, diretso sa ilalim ng bangin ang mga motor. Hindi ako nakapagsalita. Nanatili akong tahimik habang nakatitig sa kisame ng ambulansya. Iniisip kong, panaginip lang ba ang lahat ng aking naranasan? Marahil ay puyat lang talaga ako at dahil sa antok ay nawalan ako ng kontrol sa aking motor. Ngunit nang makarating kami sa ospital, habang nililinis ng nurse ang aking mga sugat, napansin niya ang aking leeg. Sir, anong nangyari sa leeg mo? May umatake ba sa'yo bago ka na aksidente? Tanong niya. Kumuha ko ng maliit na salamin mula sa aking bulsa upang tingnan ang aking leeg. Nanlamig ang aking buong katawan. Doon sa aking leeg ay may mga maitim na pasa. Mga pasa na hugis ng mga daliri ng tao na may matutulis na dulo ng kuko na tila ba bumaon sa aking balat. At ang mas lalong nagpatindig ng aking balahibo ay ang ulat ng rescue team tungkol sa aking motor. Sabi nila, ang aking kaliwang side mirror ay maayos pa, ngunit ang aking kanang side mirror ay natagpo ang durog at binali. Ngunit sa likurang upuan ng aking motor, may natagpuan silang mga basang bakas ng putik na hugis paa ng tao at ilang hibla ng napakahabang basang buhok na nakasabit sa aking grab bar. Simula noon hindi na ako muling bumiyahe kapag sumapit na ang 12:00 ng gabi. At kung kailan ko talagang lumabas, tinatanggal ko ang aking mga side mirror. Dahil alam ko sa oras na tumingin ka muli sa salamin sa gitna ng madilim na lansangan, baka hindi mo na namamalayan na ang tinitingnan mo ay ang huling bagay na makikita mo bago ka tuluyang sumama sa kanila sa dilim. Kaya sa inyong mga kapwa ko rider, mag-ingat kayo sa inyong pagbiyahe sa hating gabi at higit sa lahat, kung makaramdam kayo ng biglang lamig sa inyong likod, huwag na huwag kayong lilingon at huwag niyong titingnan ang inyong mga side mirror dahil baka may bago na kayong angkas.